Hello mga mare! Another ulam idea na naman ng pamilya. Ito nga pala ang sweet and sour fish fillet. This time ay mas pinadali at mas pinasimple ko na ang pagluluto dito. Kaya naman kung gusto nyong malaman at kung mahilig rin kayo sa mga ganitong. Itong isda pala na to mga mare ay ito yung pinaka-the best na gamitin. Pang slice ay naglagay na ako dito ng mga pampalasa, tig 1 teaspoon of salt and pepper. At syempre maglalagay din tayo dito ng tig 1 teaspoon of garlic powder, onion powder at syempre ang paprika powder from Spice Attack. And then nag-add na rin ako dito ng approximately 1/4 cup of cornstarch at all-purpose flour. And then nag-add na rin ako dito ng 1 egg. Tapos kung gusto niyo maging mabuti pag ganito na siya na ketchup. And then mag-add na rin ako dito ng 1/8 cup of soy sauce at syempre ang brown sugar, 2 tablespoon yan. Nag-add na rin ako dito ng oyster sauce. Tapos nag-add ako ng konting seasoning lang. And then nilagay ko na rin dito ang 2 tablespoon of vinegar. And then kinuha ko pala mga mare yung pineapple juice na galing sa pineapple chunks. At iyan nga ang nilagay ko dito. Umabot ito ng 1 cup. At perfect na ito para sa ating sauce. So after ko nga ma-ready lahat, ay ito na nga, ipiprito ko na nga itong cream dory. Nako mga mare, ito talaga ang isa sa pinaka-paborito kong isda dahil nga bukod sa masarap ito ay napaka-soft ng laman. Kaya naman gustong gusto ko talaga itong isda na to. At ito na nga, nung luto na nga ito at naging golden brown, ay hinango ko na nga rin itong napakasarap na ating fish fillet at sauce. At ito na nga, magsusutay na nga rito mga mare, ay itong white onions. Ito talaga ang pinaka-the best pagdating sa sweet and sour. Kaya naman kapag magluluto ka rin ng sweet and sour, ay white onions ang kunin mo, hindi yung red. Dahil ito talaga ay manamis-namis, kaya naman perfect talaga ito. So ayan na nga, nilagay ko na nga rin dito ang red bell pepper. At mas maganda nga rin sana kung nakakuha ako ng green bell pepper. Kaso wala akong mahanap, kaya ayan na lang ang ilalagay ko. So dito naman sa part na to ay pwede na nga natin i-add dito yung sauce na ginawa natin kanina. And then after natin ma-simmer ito ng ilang minutes, pwede na tayo mag-add dito ng slurry. Ang slurry mga mare ay pinaghalong cornstarch at water. Ginagamit natin ng slurry mga mare para palaputin ang ating sauce. So ito na nga, pag ganito na nga kalapot ang sauce, ay pwede na natin dito i-add itong naprito natin na fish fillet. Imimix lang natin ng mabuti itong ating fish fillet dito sa ating sauce at pagkatapos niyan mga mare, ay pwede na rin natin i-add dito itong pineapple chunks natin. Mas maraming pineapple chunks, mas masarap. Nako, sobrang sarap talaga nito mga mare. Kaya kung ako sa inyo, nako, itry nyo na din ang luto ko na to. Napaka-perfect talaga at magugustuhan ito ng inyong mga anak. Totoo yan. Anyway mga mare, kung umabot man kayo dito, please paki-comment naman kung hanggang saan nakarating itong luto natin na sweet and sour fish fillet para naman alam ko kung hanggang saan